Tayo po ay nasa face to face dito po sa Kaytanan Action with Boy Abunda at narito po para dumulog at humingi sa atin ng payo at solusyon para sa kaayusan ay si Nanay Elsie at si Dayan. Ano ang inyong reklamo, Nanay Elsie? Yung anak pong nag-illegal squatting sa lupa ko. Ang usapan lang ho namin ng magulang, yung bahay lang na magulang. Kasi hindi po ako nakatira sa Novaliches sa Tandang Saura ako nakatira kasi nag-work ako. Pagdating ko po sa Novaliches, may bahay na yung anak na doon. Ito yung 70 square meters Yes po. na pinatatayuan ng bahay ni Mang Ruben. Opo. Okay, at Aling Juanita. Sino itong anak na sinasabi niyo po na nagtayo ng bahay? Si Rodel. Nasa loob ba noong pinauupahan yung lupa? Yung lupa ho namin, sinakop na ng magulang nila na kalahati. Ang usapan lang namin, yung sa bahay lang. Nagpatayo pa ng bahay yung anak niya na wala akong alam. Alam po nilang nakatayo yun at may go signal niya. Bakit po? Dating kubo po yun eh. Wala kaming usapan na ganyan. Hindi ko kayo nagtanong kung bakit. Tinanong ko, bakit ka nagpatayo ng bahay ng anak mo na wala tayong usapan? Sabi ko, magbayad na lang. Wala namang binabayad sa akin. Sabi ng tatay, uupa. Wala namang binabayad sa akin eh. Kaya, nung itong August, last year, pinaalis ko na ho. Pero bago ko pinaalis, pumunta muna ako ng barangay. Kasi hindi naman ho nagbabayad sa akin eh. Pumunta ako ng barangay na paalisin ko yung anak. Kinondolo kayo siya pinapaalis. Sabi sa asawa niya, lumabas ka rito, babalian ka ng leeg. Ngayon, di napaalis. Pero sabi ko, hindi po pwedeng di magbayad sa akin yan kasi 12 years siyang tumira sa lupa ko. Buntis pa lang ho siya sa panganay niya. Doon na sila nakatira. May bahay na sila. Hanggang naging 3 anak. Andun pa rin nakatira. Walang binabayad sa akin kahit 5. Porkit may nakuha akong pera sa kanila, na unti-unti. Iba yung usapan sa amin, iba yung sa anak eh. Sabi ko, kailangan magbayad yung anak mo. Meron ho ba kayo, Nay, kasunduan noong magulang o di kaya ni Rodel, sila ba'y pumayag, nag-agree na merong bayad, merong dagdag na upa ito pag kayo'y nagpabahay? Alam ko, dumating na lamang kayo doon at may bahay na. Pero noong nakita nyo at nalaman nyo na may bahay, nagkaroon ho ba kayo ng pag-uusap na, payag ako, pero dapat may bayad? Nag-agree ho ba kayo ng amount? Halimbawa, kung magkano ang upa, dagdag na upa, noong anak? Sabi ko, magbayad ng 1,000. Wala namang binabayad 1,000 eh. ang Yung bawat ano, month. oo. Okay. Doon yun sa 70 square meters Oo. na tinatayuan ng bahay nila Mang Ruben Oo. at Aling Juanita. Yes, then. 1,000 per month po. Sila pa rin yung nasunod sa presyo. Silang nagdemand ng 1K per month. Opo. Sila ang nagdemand. Kinumpute daw nila yun. 140,000. Kasi masyado nilang inabuso yung kabaitan ng nanay ko eh. Bakit mo sinabi, Diana, sila ang nasunod sa presyo? Yun po yung sinabi ng mama sila ko. ang nagsabi? Yes po. Okay. Na magbabayad na lang ng 1,000 per month. Kami nga po magkakapatid, di na po kami nag-agree doon. Buhay pa si mama, siya yung may-ari ng lupa. Hinayaan na lang po namin siya. Pero hindi pa rin po sila nagbayad. Okay. Balikan ko lamang yung sinabi niyo po, Nay. Palibhasa, nakahiram ako sa kanila ng pera. Oo. Dahil doon ang gagaling ang issue. Ikaw daw ay nanghiram sa kanila una ng 30,000. Dahan-dahan, utay-utay. Ito'y umabot ng 120,000. Totoo ho ba ito? Totoo po yun. Kung meron ho kayong pagkakautang na 120,000, ayon sa kwento, ay ang sinisingil nyo naman po, kinumpute nyo na utang ni Rodel ay nagkakahalaga ng 140,000. Oo, so 1,000. At dito nagkaka-problema. Yes po. Tama? Yes po. Okay. Nay, but there was a time na ikay magbabayad na sana. Ito po, magbabayad na ho kami nung pandemic kasi pinagbabayad nila kami. Yung isa ko pong anak, may tricycle ho yun. Sinanla niya yung tricycle niya para pambayad sa kanila. Pagdating ho doon sa barangay, ayaw nila tanggapin yung pera. Mag-iisipan daw. Nalaman ho namin dahil hindi kumpleto ang 120,000. Hindi po ganon. Ang sabi ng lupon, tanggapin nyo na to kasi ang pagpapaalis ho is 3 months. January po yung binibigay namin yung kalahati, 60. After 3 months, March, bibigay ulit yung kalahati. Hindi po nila tinanggap. May pera kami 120 nun eh. Ang gusto lang namin, pag alis, bibigay namin ulit yung kalahati.
So may pag-uusap na Oo, ganoon. kasi sabi kasi 60 na- muna, tapos Oo. 120 pag kayo'y umalis. Oh, yun yung sinabi ng barangay. After 3 months, ang pagpapaalis, ibigay yung kalahati. Sinong pinaalis niyo nun? Si Rodel o pati na ang Lahat. Yung- mga magulang? Lahat na. Yes po. Sa magulang naman, ang usapan, totoo ba na hanggat hindi kayo nakakabayad, ang interest ay yung inyong upa na 350 Opo, opo, pesos. oo. Totoo po yan. Opo. So ngayon, nasaan po ang pag-uusap na ito? Bakit po tayo dumulog dito sa Cayetano Inac? Kasi po, di matapos-tapos yan. Kung may utang ako sa kanila, may utang din yung anak. Mag-quits na lang kami para matapos na. 140 yung utang sa akin ng anak eh. Sa pag-illegal squatting, buti nga, hindi ko pa dinimanda eh. Kasi hindi naman ako ganyang tao eh. Kasi yung mga nga yan, kumari ko yan. Mga kumari ko. Pero pagdating sa lupa, walang kumari. Kasi, yung lupa na yan, para sa mga anak, wala na ako ibibigay sa anak ko na pang ano. Kasi yan, namana ko lang sa asawa ko. Hindi namin binili yan, namana lang sa asawa ko. Namana naman ang asawa ko sa mga magulang niya. Mga ninuno-nuno yan eh. Dayan, nanay, pag sinabi naman nila, saan ang galing yung computation mo ng 140,000? Ganito po, sa 1,000 a month for 12 years, nasa 144 nga yun eh. Ang, Plus ang October. computation po ng sa barangay po. Tinanong po sila kung anong buwan tumira. Tapos hanggang ngayon, yun po. 1,000 per years. month lang po yun, pero ang Sa laki ng 12 bahay. years. Kaya nagmukhang malaki yung bahay namin sa kanila kasi yung space doon na maluwag. Si mama ko nang naglilinis nun everyday kasi hindi naman ginagalaw ng anak niya yun. Ginawa ko nga ho, binakuran ko kasi yung bahay ng anak niya, pahaba ng papati yung likod kong bakanting konti, sinasakop na nila eh. Mas malaki pa yung bahay nila sa akin. Tapos, mas maganda pa yung bahay nila sa akin. Yung bahay ko, semento lang, hindi pa nga finish yan, no? Hollow block lang eh. Hindi ko pa mga magawa kasi wala akong pera. At saka habang dinudulog na po yan, pinapaalis na sila ng barangay. Paganda pa rin po sila ng paganda ng bahay. Naririnig ko po ang inyong kwento. Mamaya ay makakausap natin si Kuya Alan at tingnan natin kung paano masusolusyonan ang problemang ito. Tito Boy, hindi naman daw po sila nag-usap-usap na meron talagang 1K na renta para dun sa lupa. O pinahintulutan naman daw ho sila With na... permission yun, Tito Boy, kasi parang, sige, magpabato kayo dyan, ganyan. Kasi eventually, sa inyo din naman yan ibebenta. Okay. Mukhang lumalabo itong usapang ito dahil parang ang sinasabi niyo ay kabaligtaran ang Opo, sinasabi. pinapabulaanan po nila lahat. Maraming salamat sa inyong dalawa. Hello, Rowena, Rodel. Maraming salamat. Narinig niyo ang aming pag-uusap Opo. kasama si Nanay Elsie at saka si Dayan. Opo. Ano ang inyong reaksyon? Lahat ng sinasabi nila, Halos lahat kasinungalingan. kasinungalingan. Lahat po na nangyayari sa bahay ng nanay ko, pati dun sa kwarto na tinutuluyan ko, lahat po yun ay may go signal ni Ate Elsie. Sinungaling talaga. Hindi po lahat mangyayari yung magagawa yun nang walang go signal niya. So, verbal ba ito? May kasulatan ba ito? Verbal po. Verbal na Okay, lang po. alright. Hindi po Yun daw na niya ba? alam na nakatayo yun. Oho. Pero pag may okasyon po sa amin, nandun sila, pag Pasko, nandun din po sila. How Nakikita po come hindi nila. niya po alam yun? Eh, yung wedding nung kapatid ko, nandun na yung kubo. Si Dayan, Ninang, how come na hindi niya alam yun? Hindi nila alam na may bahay na doon. Hindi yun bahay. Nung kasal ni Rodel, hindi pa yun bahay. Hindi pa. Hindi yun bahay. Tanong, pero meron bang permiso noong mula naging kwarto yan hanggang naging kubo at ngayon the impression that I'm getting is bahay na. Bahay na ba ito? Kwarto na. Kwarto. Mali. Kwarto. Pero nakahiwalay ba ito doon Yes, sa bahay ng hiwalay inyong sa mga bahay. magulang? Hindi ito mukhang bahay. Mukhang kwarto lang talaga Mukhang kwarto ito. lang talaga. Napag-usapan niyo ba na may karagdagang upa ito? Wala po. Wala po. Ang kausap po ni Mama dyan is yung mag-asawa. Namatay na Yung po kasi yung magulang. babae. Wala namang alam yung mga anak eh. Pero last year lang po sila naniningil sa kapatid ko. Doon lang nagkaroon ng usapin na magbayad kayo ng 1,000 per month. Saan ang galing yung 1,000 per month? Sa inyo o sa kanila? Sa Sa kanila. kanila. Hindi ito nanggaling din sa barangay? Hindi, Hindi ito rin nanggaling po, sa hindi rin po. kahit sinong mediator dito? Okay. Nung nagkaharap daw kayo sa barangay, may dala silang 120,000. Pero kayo nagdesisyon na hindi tanggapin ang Ganito pera. po kasi yun. 60,000 ang gusto nilang ibayad. Usually, ang talagang usapan namin is 120 ang babayaran nila ng buo. 60K, ayaw din po ng mama ko kasi gusto niya buong 120, then bigyan man lang kami ng 1 year na Palugit. parang palugit para makaalis kami doon sa bahay namin. Kasi pandemic time po yun, pandemic. Senior yung parents ko eh. September,
2020. Then, nagalit yung lupo nung nakaraan kasi sinumo na naman siya. Ang nangyari, sabi ng lupon sa kanya, 120 na pala yung dala mo, ba't hindi mo pa binigay ng buo? Kayo pa lang may problema, hindi sila. So, hindi sana tapos na yung problema ninyo, hindi tayo paulit-ulit dito. So, bali, kung tama ang aking pagkaunawa, hindi totoo na 120,000 ang kanilang dala. Dahil kung 120,000 pesos ang kanilang dala, tinanggap nyo. Yes po. At ang hinihingi nyo, ang ibinibigay sana nila ay 3 buwan daw para ang inyong pamilya ay lumisan doon sa lugar. Ang hinihingi ng iyong mga magulang ay 1 taon. Yes po. So, nasaan ngayon itong kasong ito sa inyong pananaw? Actually, sabi nila, dinimanda na nila kami. Nasa higher court na yan. Wala naman pong ganon. Maganda ang reputasyon ng pamilya ko. Masisira lang dahil lang dito. Nasa 120K lang. Namatay po ang mama ko dahil dyan. Sa stress niya po dyan. Tapos yung kapatid ko nakaratay po, 5 months na ngayon sa lung center. Kasi nga po, sa stress din dyan. Kasi tuwing susugod sila, hindi naman po palawa yung kapatid ko. Tuwing susugod sila, nagmumura sila, nagwawala sila, pinalalayas nila. May video pa Last ako nun. time, yung asawa niya po, sinabihan ni Elsie na, lumabas ka din dyan, babalian kita ng leeg. May video po kami. Wala kang sinabing babalian ng buto. Wala akong sinabi. Sobra naman. Actually, siguro mabait naman talaga yung parents niya. Siguro just because of the pandemic, nagkaganon yung utak niya. Close po kasi. Sobrang close po ninang sa kasal, ganito, abay, ninang ulit ng anak ko. Parang, ha? So, anong nangyari? Yun nga po yung tanong. Hindi rin namin alam. Ba't Anong biglang nangyari? naging ganun? Ang ganda po. Sabi, ang ang ganda pangako po ng talaga sa samahan. parents ko, kayo din ang bibili niyan someday, kaya pabato nyo yan, bahala kayo. Bakit ngayon? Nabenta na namin sa iba yan, may bibili ng iba niyan, ganitong presyo. Tapos malalaman lang namin, binibenta rin dun sa kamag-anak na sa murang halaga lang. Kayo ba ay willing na umalis doon sa lugar? Yes Opo. po, from the start, opo. Sa anong kondisyon? Bayaran yung 120 na utang. At bigyan tapos kayo ng palugit, opo. Palugit po, kasi gigibain po namin yung... gaano katagal? 1 year pa rin po yung nare-request ni Papa ko eh. Para sa aming magkakapatid yan, hindi para sa ibang tao. So wala ho kayong plano ibenta? No. Ang naririnig ko ngayon ay itong isang pagkakaibigan na tuluyan ng nasira. Yes po. Mamaya ay kaharap natin ang mga abogado at sa Kuya Alan at tingnan natin kung saan tayo mapupunta. Opo. Tito Boy, yung pagpapatayo daw po nila ng bahay doon, wala naman daw po talagang go signal yun. Kaya nasasabi nila na nag-squatter sila doon. Tsaka parang sila lang daw po yung nagdesisyon doon. Tapos wala po talaga silang balak na ibenta sa kanila. Kina-claim nila na 60 lang daw po yung ibinabang pera. Sinasabi po nila na 120K daw po buo yung Lupon binigay pa daw po nila. mismo yung nagbayad sa harapan. Pero ako nalulungkot ako dito kasi ngayon ko na-discover lamang na magkakaibigan pala talaga ito. Opo. Kaya tingnan ho natin kung saan mapupunta itong pag-uusap na ito. Kaharap ang ating mga abogado at si Kuya Alan. Dito pa rin po sa Case to Face sa Kaitan in Action with Boy Abunda. Kami magbabalik po.